Mga idol, isa na namang matinding bakbakan ang ating aabangan sa PBA Season 50 Governors Cup ngayong July 31, 2026, kung saan magsasagupa ang Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel. Isa ito sa mga pinaka-inaabangang laban sa unang bahagi ng conference dahil parehong gustong mapaganda ng dalawang koponan ang kanilang pwesto sa standings. Alam naman natin na habang papalalim ang Governors Cup, mas nagiging mahalaga ang bawat panalo, lalo na sa double round robin format kung saan limitado lamang ang bilang ng mga laro. Sa kasalukuyan, hawak ng Meralco ang 2 wins at 2 losses, habang ang Ginebra naman ay may 1 win at 2 losses at kasalukuyang nasa bandang ibaba ng kanilang division. Bagamat maaga pa ang conference, hindi na maaaring magpakampante ang alinmang koponan dahil bawat panalo ay maaaring magbago agad ng kanilang magiging posisyon sa standings. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga dapat nating abangan sa isa na namang exciting na match-up na ito. Para sa Meralco, masasabi nading naging katamtaman ang kanilang naging simula ngayong Governors Cup. Mayroon silang 2 panalo at 2 pagkatalo, kaya malaking bagay para sa kanila ang makabalik sa winning column at magkaroon ng winning record. Isa sa mga magagandang ipinapakita ng Meralco ay ang kanilang pagiging disiplinado sa magkabilang dulo ng court. Kapag gumagana ang kanilang depensa at maayos ang kanilang ball movement, isa sila sa mga pinakamahirap kalaban sa liga. Bukod dito, kilala rin ang Meralco bilang isang koponang hindi madaling mataranta sa mga dikitang laban. Marami na silang napanalo ng close games sa mga nakaraang conference dahil sa kanilang maayos na execution sa huling bahagi ng laro. Pero sa laban kontra Ginebra, alam nilang hindi sapat ang magandang simula lamang. Kailangan nilang maging consistent sa buong 4 na quarter dahil alam nilang anumang maliit na pagkakamali ay kayang samantalahin ng kanilang kalaban. Samantala, para naman sa Ginebra, masasabi nating hindi pa ito ang simulang inaasahan ng kanilang mga fans. Sa ngayon ay hawak pa lamang nila ang 1 win at 2 losses, dahilan upang mapunta sila sa ibabang bahagi ng kanilang division. Ngunit alam naman natin na napakaaga pa ng conference. Marami pang natitirang laro, kaya hindi pa huli ang lahat para makabawi at makaakyat sa standings. Isa rin sa mga katangian ng Ginebra ay ang kanilang kakayahang bumangon pagkatapos ng mga mahihirap na laban. Maraming beses na nating nakita sa mga nakaraang conference na kahit hindi maganda ang kanilang simula, nagagawa pa rin nilang makabalik at magkaroon ng mahabang winning streak. Kaya naman hindi dapat ibase lamang sa kasalukuyang standings ang lakas ng Ginebra. Sa laban na ito, inaasahang magiging mas agresibo sila sa depensa at sisikaping mabawasan ang kanilang turnovers. Alam nilang napakahalaga ng panalong ito upang hindi sila lalo pang mahuli sa karera sa kanilang division. Sa kabuuan, inaasahan nating magiging isa itong physical at dikitang laban. Parehong may malinaw na dahilan ang dalawang koponan kung bakit kailangan nilang manalo. Para sa Meralco, pagkakataon itong magkaroon ng winning record at mapalapit sa mga nangunguna sa standings. Habang para naman sa Ginebra, isa itong napakahalagang laro upang makabangon at mapaganda ang kanilang kampanya ngayong Governors Cup. Isa sa pinakamalaking magiging susi sa laban na ito ay ang depensa. Kung sino ang mas makakapigil sa opensa ng kanilang kalaban at mas makakapilit ng turnovers, sila ang posibleng magkaroon ng kontrol sa momentum ng laro. Bukod dito, magiging mahalaga rin ang rebounding. Sa mga dikitang laban, napakalaking bagay ng second chance opportunities, kaya inaasahan nating magiging matindi ang laban sa ilalim ng ring. Isa pa sa dapat bantayan ay ang adjustments ng dalawang coaching staff. Habang tumatakbo ang laro, tiyak na magkakaroon ng iba't ibang pagbabago sa rotations, depensa at opensa ang magkabilang koponan. At maraming beses na nating nakita sa PBA na ang tamang adjustments sa second half ang nagiging susi upang makuha ang panalo. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang standings, bahagyang may advantage ang Meralco dahil mas maganda ang kanilang record. Ngulit pagdating sa Ginebra, alam nating hindi sapat ang standings upang sukatin ang kanilang kakayahan. Isa sila sa mga koponan kayang maglaro ng mas mahusay kapag mas makaasang pressure. Kaya naman, hindi magiging madali para sa Meralco ang laban na ito.
Sa kabilang banda, alam din ng Hinebra na hindi na sila maaaring magbigay pa ng sunod-sunod na pagkatalo kung nais nilang umakyat sa standings habang maaga pa ang conference. Kaya asahan nating magiging mataas ang intensity ng laban mula umpisa hanggang sa final buzzer. Kaya mga idol, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta ng laban na ito? Makukuha kaya ng Meralco ang kanilang ikatlong panalo ngayong conference? O makakabangon naman kaya ang Hinebra at maipapakita kung bakit isa sila sa mga pangunahing contenders ng Governor's Cup? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong score prediction at sa tingin ninyo, sino ang mananaig sa isa na namang napakahalagang laban sa Season 50 Governor's Cup? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang ating PBA Governor's Cup previews, recaps at updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.